Consistent top-notcher sa mga sexiest list ng mga men's magazines. Sa sobrang consistent, dapat niyang isama na siya sa Hall of Fame. Pero simula pa lang ng karera nitong Jap-Pinay o half-Japanese, half-Pinay na ito, tila lagi na niyang kakambal ang kontrobersya. Ngayong gabi sa Wasak, kilalanin natin ang napakaganda at napaka-sexy si Miss Iwa Moto. Anong ginagawa mo pag nasa Japan ka? Nag-part-time job din ako. Oh, nag-work ka doon? Wow. I need to. Bakit? Parang ikaw ba yung tipong taong hindi mo pakali pag walang ginagawa? Hindi, I need to work. Talaga? I'm the breadwinner of my family. So I really have to work. Hindi ako pwedeng natitengka. Yan pala yung mga bayawan natin at mga ipagbatiin natin. Mga tol, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome na naman sa isang episode ng Wasak. Kasama natin, sobrang ganda. Alam mo, gandang-ganda ako sa kanya sa TV pa lang at sa magazine, pero mas maganda siya in person. Ay, salamat. Walang iba kundi si Miss Iwa Moto. Magandang gabi. Maraming salamat sa iyong oras, Iwa. Magandang gabi po. Gulat ako. Ang tangkad mo pala in person. Kala ko medyo petite yung dating mo sa TV. Naku, wish ko lang sana petit ako. Talaga? Ang dami kayang gustong maging matangkad. It's hard for me. Lalo mula pagkabata ko, lagi na lang ako nasa dulo ng line. Tapos, ang hirap para sa akin kasi kapag gano'n na, feeling ko kasi kapag kasama ko yung mga friends ko, parang na-out of place ako. Nahihirapan ako, naiilang ako sa galaw. Hindi ko yung nagsistand out. Hindi kasi matangkad lang talaga ako. Ano yung percentage mo ng pagka-Japanese mo? Half. Half talaga? Okay. Half Japanese, 1/4 Spanish, and 1/4 Filipino. 100% Dabawenya? No, not really. Hindi rin? I just stayed there for 3 years. I studied there nung high school ako. Pero magaling ka mag-Bisaya? Yeah, I know. Ay, batiin naman natin yung mga bayaw at hipag natin ng mga Bisaya. Maayong gabi sa inyong tanan. Kaya daghang salamat sa pagtanaw sa mua. Alam mo, sa totoo lang, mas maraming Visayan sa Pilipinas. Yes, mas maraming yes. Visayan speakers. Kaya yan, saktong-sakto yan. Kailan lumalabas yung pagka-Japanese mo, masasabi mo, in terms of attitude? Kapag kumakain, kasi like there's a lot of manners sa pag-Japanese. So, yun, before eating, yung itadakimasu, mga gano'n, gumagano kami sa family. Very ritualistic. Ano pa ba? Wala halos. Kasi dito ako lumaki. Filipino culture talaga yung kinalakihan ko. Pero of course, nagpupunta ka ng Japan. Ano yung mga traits ng Japanese na gusto mo? Ano naman yung mga ayaw mo? Ang gusto ko sa mga Japanese, like, they're really hard workers. They don't want to waste any time. Nung nasa Japan nga ako, like, ako syempre parang hindi naman ako taga doon. So, lakad ko papetics, dahan-dahan. Sila, nagmamadali, tumatakbo. At saka alam nila, like, routine talaga. Ganon, yun yung okay sa kanila. Masasabi mo ba sa sarili mo na hard worker ka? 17 pa lang ako, nagtatrabaho na ako. So, until now, I'm still working. Paano ka napunta ng Starstruck? May audition sa SM, tapos mga friends, kayayaan. Halika, punta lang tayo doon. So, nagpunta kami. And then, napasok ako. Supposedly, dapat hindi ako magpo-pursue. I wanted to finish my studies. Pero, yun nga, nagkaroon ng incident during Starstruck na nasunugan kami. So, kailangan kong karirin na para makatulong sa family. Pero, nung bata ka ba, na-imagine mo na makakarating ka sa ganitong estado ng buhay? No. Actually, yung totoo, like, dalawa kami ng kapatid ko. Meron kaming promise sa isa't isa. Kasi nung bata pa lang kami, kinukuha kami mga models. Ganon. Kasi nga, parang unique nga daw yung itsura namin kasi half Japanese, mga ganon. Kaya lang, ayaw namin pareho. Kasi nga, sabi namin, makakalkal yung buong buhay natin, wala na tayong privacy. So, may pact kami ng sister ko na not to be in show business. Okay. Kaya lang, alam mo yun, meron talagang pagkakataon na kailangan mo i-break yun para lang sa kakabuti ng lahat. Yung sister mo ba, kamukha mo rin? Yeah. And actually, she's way prettier than me. Oh. Sobrang ganda ng sister ko. Talaga? Ano ginagawa ng sister mo ngayon? Now she's in Japan. Doon siya nakatira. Doon na siya naka-base. Ilang beses ka na nakapunta ng Japan? Thrice. Tapos, ano yung pakiramdam mo lagi pag nagpupunta ka doon? Yung first 2 na punta ko doon, malungkot. Kasi pumupunta ako doon para dalawin yung dad ko na may sakit. Yung pangatlong punta ko, yun yung nagstay ako for 3 months. Malungkot pa rin kasi merong akong tinatakasang problema dito sa Manila. Okay. Pero pagdating ko doon, naging okay naman. So, masaya. Pag nagpupunta ako ng Japan, para sa akin yun yung paradise ko. Kasi I can be who I really am. I can be Eileen Iwamoto, not just Iwamoto. May ibig sabihin ba Iwamoto? Parang rock.
Tapos then flowing water. So parang it symbolizes a rock. Yung rock daw, kahit ilagay mo yun sa tubig, kahit anong agos ng tubig, bato pa rin yan. Diyan pa rin yan. So, Ito pala dito, no? Mas maganda yung bisita natin ngayon. hello po, magandang Si gabi. Aileen Iwamoto, aka Iwamoto. Si John Sabayton, bata pa lang DOM na. Naramdaman ko nga. Oo nga. Ganda niya, no? Bigote pa lang. Ganda ng kutis niya, no? Pang white balance. Ito na nga siya eh. Uy, easy boy! Ito naman, ang bilis mo naman. May asawa na yan. Ganun. Hello ko, easy to get. Yun lang. Ikaw ba, Iwa, mahilig ka kumain? Sobra. Alam mo, ang laki ng pinayat mo. Mula nang nag-start ka, ano yung regimen ginawa mo? Paano ka pumayat? Bata pa lang ako, payat ako. Then, I gained weight nung mga panahong medyo nade-depress ako. Pag malungkot kasi ako, tumataba ako kasi kumakain ako ng kumakain. Ayun, nung medyo okay ako, okay na. Like ngayon, tinanggal ko lang yung rice. I started like having my diet since a week ago. Tapos nag-loss na ako ng 10 pounds. Ganun kabilis, ha? Kanin lang ang katapat. Kailan ka huling na-depress? Ako, naranasan ko rin yan eh. Mga 6 months ago. Diyos. i-resolban o hatulan. Naintindihan mo ba yung nangyayari sa impeachment, Jun? Parang hindi. Tanggapin namin. Na parang hassle na siya masyado, no? Ano to? Patayin na lang natin. Patayin na lang natin, saka medyo nagugutom ako eh. Gusto mo ka na naman. Kakakain mo lang ha. Gusto kong uminom. Hoy, ito pala yung mga bayaw natin eh. Ang mga bayaw, welcome na naman sa isang episode ng Pwe! O kaya, ang Pulutang Wasak Espesyal. Ano bang gagawin natin ngayon, Lord? Gagawa tayo ngayon ng tinatawag nating Bicol Express. Siyempre, kailangan natin ng baboy, luya, siling mahaba, sibuyas, green pepper, bawang, asin, bagoong. At siyempre, kailangan natin ng gata. Process na tong gata na to eh. Mas maganda yung natural, pare. May kaibigan ako, pare. Gusto mo tawagin ko? Isang bayaw natin. Ay, matagal pa yan eh. Mabilis lang to. Ito ah. Orestes. Ito yung bayaw ko. Oh, ano yan? Kudkuran. Ikaw magamit pa ba pala yan? Uso nga organic. So, uso din yung mga back to basic tayo, di ba? Oh. Tapos, sariwang-sariwang nyog. Bukas na ba yan? Kukudkud ka. Oo, kukudkud ako. Kasi tuloy mo lang yung ginagawa mo, ha? Pakita natin Kukudkurin sa ko mga muna to. bayaw. Ayun ako, teka. Bago tayo gumawa ng Bicol Express, gusto ko i-sear muna o iprito muna ng konti yung ating baboy. Okay, sige. Buksan mo yan, Orestes. Okay. Simulan ko na to, ha? Ang kalokohan ni Jun. Pwede naman bumili ng gata. Mas masarap yung natural. Kasi puro ngayon, artificial na lahat, eh. Yan, papainit tayo ng pan. Bayaw, nila dito, bayaw. Ayan. Sila si Ganga. Sorry. Kailangan muna natin ng panghawak. Hawakan mo. Oh, masarap yan, Lord, ha? Dala, magpipigalan muna ako, ha? Tagal! Maluluto na to. Jun, okay pala itong bayaw mo eh. Okay yan. Oh, Lord, ito na yung mas organic. Bilis naman. Piniga ko yan, pinagtsagaan ko yan, eh. Sigurado ka? Oo. Yan ang mga bayaw ah. Ang bango, Lord, ha? Champion na champion yan. Ayan, mamula-mula na. Ahon na natin yan. Ayan, oh. Ayan mga bayaw ah, ito muna. Lagay ko na to. Ayan oh. Tapos ihalo natin yung Mahirap luya. yung ganyan. Ako gusto ko medyo palutangin yung lasa niyan. Yung pepper ba na yan, kailangan luto-luto yan? O Hindi half naman, cook, hindi naman. pwede tol. half cook yan? Nakain nga ng hilaw yan. Hinalo na po natin yung bawang. Yan, yung siling mahaba. Siling mahaba. Ayan Ayun ang yung pinakabulan. nagpapa-Bicol Express dyan. Yan. Halo na natin baboy. Yan oh. Yun, oh. Champion. Tapos, lagyan natin ng paminta. Parang hindi yata pumapatak yung paminta, Lord. Sige nga, lagyan natin ng asin. Tandaan, mga bayaw, pag nag-aasin, Pwede na to? dapat medyo, Oh, ito, eh. medyo mataas-taas mga bayaw ha. Yung asin natin. Pwede na ba to? Oo, para Oo, pantay. damihan pa. Damihan mo pa, tol. Sige pa. Mataas yun, Mataas dapat. Okay na, okay na. Ihalo na natin yung ating gata. Ayan. Organic yan, Lord. Talaga? Oo, Ikaw organic mismo yan. kukudkod Ako yan. mismo Bayaw, yan, bawasan saka natin ng nagtiga. apoy, bayaw. Bawasan natin ang apoy. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng konting-konting bagoong. Pwede ko bang tawagin yung AirPods ko, pare? May bayaw ka na, may airpods Oo, pa tawagin ko lang yung kasama mo. AirPods ko. Sandali, ha? Tay, hindi ka nga dito. Tikman mo nga to. Ganda hapon po. Sabayan niyo. Ito yung kaibigan ko, tay. Yung hipag niya, text mo, di ba? Iniwanan ko na. Kumusta? Kulang ng gata. Kulang sa gata, ba? Kita mo naman yung AirPods ko, Lord. Magaling ang panlasa ng airpods mo. Yung pa natin ng gata. Iniwan niya na hipag mo. Dati Jun, tikman mo ulit kung okay na. Pwede na. Pwede na. Ayan. Pwede na. Ayan mga bayaw ha. Ito mga bayaw ang tinatawag na Bicol Express Special. Express. Okay. Dito lamang yan sa Pulutang Wasak Special o Pwe!
Oh, Tay, kumusta? Nakita mo ba yung magazine ko doon sa ilalim ng kama? Ay, hindi ko alam. Madalas doon nyo lang nilalagay yun, di ba? Ay, ano yan? Ay, hindi Tay. May tinitignan lang ako kasi may project kami sa eskwelahan eh. Tinitignan ko lang ho. Sigurado ka, project ko. Ay, dikit-dikit ah. Yung image na napoproject sa'yo sa mga pahayagan, ano, yung medyo pasaway. There was a time, lagi kang laman ng front page ng mga tabloids. Nasa Japan na ako, nasa-front page pa nga doon. Ano to? Conscious na... Paano ba nangyayari yun? Ganito, let's start nung starstruck ako. Natag ako na pasaway because of, nung nandun ako sa search na yon, nagkaroon ng incident doon na parang yung mga kasama ko, they were drinking. I don't drink kasi. I don't drink liquor. So, they were drinking and then, nagkataon nandun din ako. So, ang akala nila, ako yung ano. Tapos may incident din na nag-burst out ako. Na during Starstruck, nakapagsalita ako na hindi maganda and na-televise. So, doon na lang nila na-ginudge yung pagiging pasaway. Tapos itong mukhang imaheng na project na to sa'yo, eh nag-extend rin pati sa mga roles mo sa television. Yeah. Pero anong pakiramdam mo? Parang feeling mo ba, hindi tama yung portrayal sa'yo sa media? Yung mga... O baka naman pasaway ka talaga sa totoo mo? Hindi, eto, ganito. Let's just put it this way. May mga bagay tayo na nagagawa dahil na-provoke lang tayong gawin. Okay. So may mga bagay na, kunyari, kung yung mga past issues ko, lahat yon may dahilan. Hindi ako yung tipo ng taong, hindi ako yung a-act ng basta-basta hanggat hindi mo ako i-push sa limit ko. Ng gano'n. So, anyway, sa role side naman, I love what I'm doing. Kung yun yung binibigay nila sa akin, tanggap lang naman ako ng tanggap. So, wala. Kung sa akin naman kung ano iniisip ng tao, dead man Wala ka naman nang din pakialam. ako. Kasi basta as long as I'm working hard, wala akong inaapakang tao, naayos ko yung sarili ko, okay ako doon. Eh paano na lang yung promise yun sa sister? Yung promise yun ng sister niya na parang hindi makakalkal yung buhay ninyo. Yun nga, she got mad at me. That's one of the reasons ba't pumunta siya sa Japan. Okay. So, pero na-settle na namin yun na sabi ko sa kanya, it's a matter of, being the ate. Yung Tol. decision ng ate. Na pag ikaw pinupush siya, tapos napuprovoke. Kunyari ba ako naligaw ko sa'yo, tapos ipupush ko yung pagmamahal ko sa'yo, pwede ka bang ma-provoke? Mapoprovoke akong sampalin ka, ganon? Ay, ganun. Hindi. Depende sa pagpaprovoke. Depende sa pagtulak mo. Ganon din babalik sa'yo. Gusto ko yan, mga ganyan, sinasampal. Oo. Gusto mo yung mga sadista? Sampalin mo nga ako, isang beses Masokista. lang. Ay! Sige na. Siya gusto niyan. Sige na, isa pa Direk! lang. Sampalin ko, Direk! Sige. Sige. Tapos kunyari, nakiapid ako, karelasyon mo ako. Ano? Teka lang, ito, gusto ko to! Cleverlyn, alam mo, mahal kita eh, pero may gusto sana ako pagsapat sa'yo. Ano yun? Yung hipag ko na kapatid mo, ng karelasyon. May relasyon kayo? Nalasing ako, nawala ako sa sarili ko. Ayun. Sama ng ugali mo, alam mo ba yun? Ha? Patawarin mo na ako. Ano patawarin? Ang kapal ng mukha mo, kapatid ko pa, ha? Ang sakit nun na! Sabi mo, sampalin kita. Umupo ka! Hindi, masakit nga. Solid yan. Ulit. Eh, kontrabida role sanay siya eh. Kuya. Ano nga siya, nagbalintino nga siya. Oo nga, sakit eh, ang sakit. Sorry. Ang sakit. Napalakas. Sorry, na ano ako. Okay lang, okay lang. Nadala ko. Nararamdaman ko yung pagiging actor ko sa'yo. Ang galing. Magaling. Magaling, oo. Pero bago tayo nagsimula kanina, nag-uusap kami, mas gusto niya raw talaga yung mga medyo villain roles. Paliwanag mo naman. First, takot ako magbida kasi takot ako sa pressure, yes. Takot ako ma-pressure. Kasi baka hindi ko magampanan ng maayos. Isa yun sa mga weakness ko. Pero eventually, I know, kailangan ko rin mag-shift. So, yun. Tapos, mas masarap kasi yung, alam mo, ako yung nananampal. Kaysa, di ba? Ikaw yung sinasampal. Ano pakiramdam na sinasampal? Sa akin, okay yan eh. Marami ka na ba nasampal, Iwan? Ang dami na. Okay, sino-sino yung mga doon? Si Jackie, si Nadine, si Monte, si Marian, si Hart. Sino pa ba? Marami. Halos lahat ng mga At least kasama na ako ngayon sa sinampal mo. Si Katrina, nasampal ko na.
Meron bang art sa pagsampal? Depende kasi, like, kasi normally yung mga nakakatrabaho ko, gusto nila totoo. Naramdaman mo yung... Oo. ano mo eh. Kasi like, hindi naman, kunyari nasa eksena ka, hindi mo naman mapipigilan yung sampal mo na eh. Pero as trust me, mahina pa yun. Mahina pa yun. Oh. Sino yung pinakamalakas na natira mo? Si Jenica Garcia. Oh. May puot bang kasama yun? Hindi, I love Jenica Garcia. She's one of my favorite co-stars. Tsaka sobrang close kami. Kataon lang talaga na yung namin, magkapatid kami. Tapos nagsasakitan. So, usapan talaga namin, walang pekean, walang Pikulan. Walang pikulan. Like, per trabaho lang to. Kailangan sasaktan talaga. So, kailangan may trust din between the actors talaga. Dapat nag-uusap ka. Oo. Kasi meron din na iba, like, meron akong nakatrabaho na okay lang sa kanya, sampalin mo siya, huwag mo lang hahawakan yung buhok niya. Oh, si Rene Requestas yata yun. Hindi. Kasi may problema yata siya with her hair. So, depende rin talaga sa katrabaho mo. Oo, okay lang ako sa lahat eh. Sampalin kung ano gusto mong gawin sa akin. Gusto niya. Mamaya mag-usap tayo. May marka pa ata yung mukha mo ah. Mahina pa yun! Mahina pa raw yun, tol eh. Hindi kasi ako, lalo na sa akin, I do boxing, I do kickboxing. Kailangan ko rin kontrolin yung lakas. Kasi malaking tao ako. Oo nga eh. Yung normal na mga kasama ko, normally maliliit lang sila. Ang alam ko, 5'4.5" lang ako. Oh, 5'4". 5'4". Pag nagtanggal ako ng heels, maliit lang ako. Ibig sabihin, sobrang laki ng gusto. Teka, Hindi mo na Sino- kinaya, sorry naman. sino yung mga iniidolong mga character actresses? Jean Garcia. I love Jean Garcia. Family Jenica. Yes! Dahil dyan, bigyan kitang bulaklak. Baka masama-sama pa yan, oh. Allergic focus. Hala, allergic. Nasadya niya yan. Gusto mo ako magkasakit. Hindi nga talaga, allergic ka sa Yeah. bulaklak in general o sampag Paano kung pag naligaw yung lalaki, tawag Oo ka nga. bigyan ng bulaklak? Apo, sinasoli ko. Sinusoli mo. Sakit naman nun, kung ako lalaki, masasaktan ako Kesa nun. naman mamatay ako. Tapon mo na lang. Hindi, para para hindi sa akin bigay nila sa Santo Niño nila. Correct. Bango pa naman. Okay lang sa akin, bigyan kita niyan eh. Pwede ka namang tambahin. Wala akong masabi sa hirit mo, Jun. Pag-usapan naman natin ang kaseksihan. Lagi kang mga nasa listahan ng mga men's magazine na one of the sexy, mga sexiest lagi. Pero ikaw ba, conscious ka ba na sexy ka? Oo. Ako, sa sarili ko, like, kung makikita niyo lang ako sa labas, like, normal day ko, I'm just wearing shorts, slippers, and Ako, malaking yung shorts. t-shirt. Malaking t-shirt, gusto ko yan. Naku. Ganyan. Yung parang, Shorts, tsaka... Tsaka parang ano, mag-overnight ka sa bahay. tsaka like, kapag kumakain ako, Mm. kaya kong like, mayroon like, yung lola nung anak-anakan ko. Pag nagluto si Mami Cora ng pusit, yung adobong pusit niya, nakakatatlong rice ako. Tatlong rice. Pinipigilan na nila ako. Paborito mo ba yung adobong pusit? Buti di ka Yung nagkakaroon adobong, ng ganito. wala pa naman, ayoko din. Yung mga yung adobong pusit lang ni Mami Cora. Pero yung sa iba ayoko, sa kanya lang. Ano paborito mo pagkain? My favorite food is kare-kare. Kare-kare. Kare-kare nilagang baka, mga ganon. Ah. Anything heavy. Mga Japanese dish naman ang paborito. Yakiniku. Mga beef, ganyan. Beef. Marunong ako mag-nihongo. Konti. Konting-konti. Konting-konti. Kasi 3 months lang ako Hawaii. Kawaii. Pwede, I patay got tayo dyan. Pwede ka bang, sabihin mo lang, with feelings, yamete. Yamete. Ayan. Yamete, oh. Ayan. Nandiyan eh. Umay na. Galing ah. Paborito ko yun pag nanonood ako ng anime. Anime ba? Akala ko yung mga Japanese porn. Hentai ba ito? Ganon. Hentai. Nanonood ka ba ng mga ganun? Hentai. Oo, mga hentai. Yung director namin, mahilig sa ganyan eh. Mga hentai. Gusto makarinig ka I mga love- yamete na words yun eh. Tsaka mga idol niya, si Maria Yamete, Osawa. oh. Dami. Ay, naku. Diyos ko, may natuwa dyan. Re-record Hindi. Ako I love anime. I love watching. At actually until now, hindi pa ako nagmamatured Nag-grow, feeling oo. ko. Kaysa manood ako ng mga tao, papanoodin ko cartoon. Ay, nagagaling. Tay, galing lang po ako dun sa school namin. Nag-group study po kami dun sa bahay ko. May illusion ka. Ay, hindi po tay. Galing po talaga kami. Nag-aaral po talaga kami dun sa kaklase ko. Naligo ka, no? Hindi po tay. Nagilamos na po ako tay. Amoy sabong maliit eh. Ay, hindi po talaga tay. Nga pala, yung discount card ko. Ay, yung discount card po. Kinuha mo?
Baka na. Hindi naman masarap yung pansit dyan eh. Shit. Ang damot mo! Damot. Ginawa mo na nga eh, damot pa. Sino para sa'yo yung mga ibang mga katrabaho mo na feeling mo mas sexy sa'yo? Siyempre, yung ate ko, si Katrina. Mhm. She's like my ate-atihan in showbiz. She's one of my closest friends. So, para sa akin, she's one of the best. Marian is sexy. Well, now, RC Munoz, I saw her. She's really, really hot right now. Lahat, actually, ako, I know how to appreciate yung beauty ng mga kasama ko. Ng kababaihan. Kami rin. Pangatlo, di ba? At which stage sa buhay mo natutunan mo i-project yung sarili mo na ganyan, sexy ka? Early age, 17. Kasi parang ang hirap, di ba, na tatayo ka sa harap ng tao. Kasi ganito lang yung logic ko dun eh. Every time na nagpipictorial ako, kasi lahat ng pictorials ko, I'm just wearing two-piece. At saka wala akong pinapakitang mga private parts ko talaga. So, ang iniisip ko lang, feeling ko nasa beach lang ako. Motivation ko lagi, nasa swimming pool ako or nasa beach ako. Kasi it's normal na I'm wearing those kinds of clothes. Pag naka-two-piece ka, Oo. nasa buhangin tayo ngayon. Ano ba yan? Ganda niyan. Parang may mga nyog-nyog Mga dyan. puno-puno pa. Parang Oo nasa nga, resort lang naramdaman ko tayo. nga eh. Wala ka bang dala dyang two-piece? Naku, meron. Gusto niyo pakuha ko? Patay tayo dyan. Sige. Oh, gusto mo, ikaw na kumuha. Kunin mo yung susi doon, ha? Okay, sige. Baka sampalin ka ulit dyan. Pakita lang natin yung two-piece. Seryoso ka? Kukunin mo talaga yung two-piece. Wag na! Huwag na, okay. Hindi, yung mga trip ni Jun eh, mga ganyan. Lingerie, gusto mo? Chos. Yan yung mga ginagawa ko sa sampayan. Ganun ba? Hindi mo naman sinusukat Ikaw, yan. ang manyak lang ni Kuya. Sa sarili mong katawan, ano yung mga parts ng katawan mo na medyo hindi ka secure? Balakang? Wet pack? Gusto mo Wala mas? Wala eh. Like, nung nagpasabog si God ng boobs, nandun na, salo ko lahat. Nung puwet na nakatulog ako. Ganun. Napatingin ako sa malayo. Saan ka may kilit eh? Dito, sa legs. Sa legs. Saan ba? Nasasaktan ako pag ginagano dito. Ganun. Hindi ako makafocus, tol. Sorry. May kasabihan na ang tunay na lalaki walang abs. Naniniwala ka ba ron? Parang type mo ba yung lalaki na yung abs niya sobrang parang pandesal na anim na ginanon? Hindi ako mahilig tumingin sa panlabas. Pwede ako dyan. Ako yung tipo ng tao na normally, like, oo, I admit, ang dami kong ex na Gwaping. sobrang gwapo. Pero? Pero minahal ko yun. Ganun ako, like, kailangan maging, yung gusto ko, kasi aanin mo na may itsura, di ba? Yes! Lord. Maghulos dili ka. Hoy, yung ilang taon ka na? Yung totoo. Wag na natin pag-usapan Okay, yan. anyway, yun nga, going back. May mga naging past relationship ako na, ganun nga. More on gusto ko kasi yung attitude talaga. Attitude. Anong attitude yung gusto mo naman? Ang gusto ko, syempre, malambing, mabait. Yung may bigote, wala. Ayoko nang may bigot. Patay tayo. Bukas na bukas. Hindi, like, kapag may nanligaw sa akin, pinapaahit ko yung bigote. Bakit ayaw mo ng bigote? Nadudumihan ako para sa... Pagka-partner ko ha, pag-partner ko lang. Hindi mo nasusubukan eh. Baka naman magbago yung pananaw mo sa buhay kapag... Hindi, okay na ako doon sa pananaw ko ngayon. Ganon? Doon na lang ako. Yan ang tinatawag na iskoba ng pag-ibig. Nakakaloka kayo? Nakakadugyot lang ha. Di kunyari si Johnny Depp, di ba? Bagay sa kanya may bigote. Sorry, who's Johnny Depp? Johnny Depp. Sino? I told you, cartoon. Bigyan mo ako ng, tanungin mo ako ng cartoons. Sa stage mo ba ngayon, mas gusto mo yung relationship outside showbiz? Kahit ano. Kahit ano? Na-try ko na kasi yung outside showbiz and hindi maganda yung kinaluhan to Hindi. Bakit? Kasi parang kahit kailan, hindi niya maintindihan. Naiintindihan naman. Pero naniniwala ako na hindi naman sa trabaho na yun eh. Nasa tao na yun eh. Nasa tao na. Okay. So, kahit ano, nasa showbiz o wala, Mm. kung siya yung meant to be para sa akin, why Wow. not? Ano yung pinakamatagal mong relationship? Yung last Seryoso? Seryoso? Yung last relationship. Yung last mo. Gaano ka tumagal yun? 4 years. Tagal na yun. Almost 5. Almost Paano 5. ka umili? Sobra. Parang Sobra, kang bukas sobra. sa karinderya na lahat, ano. Ang tawag nga sa akin ni Nanay Christy, slave love.
love. Kasi sobrang, Japanese has this yung sobrang hospitable, sobrang maalaga, di ba? Yun, parang gano'n. Oh, mga Japanese women. Bagay ganun talaga. tayo. Kung ikaw alipin ng pag-ibig, ako naman ay rebelde ng pag-ibig. Hindi ka ba sinasaktan ng asawa mo pag narinig yun nila ganyan? Hindi, gusto niya nga yung sinasaktan siya Oo eh. nga, naramdaman ko nga natuwa nga siya nung nasampal siya. Paano mo malalaman kung siya na ba talaga yung para sa'yo? Hindi ko pa alam. Sa ngayon, gusto ko na lang muna magtrabaho. Pero at consistent ba na lahat ng mga naging past relationships mo, ano yung common characteristic sa kanila? Lahat sila babaero. O, Jun. Pwede ako dyan. Kakte. Pwede ako dyan. Hindi kita papatulang kung alam ko parang umpisa pa ng babaero. Asa ka. Hindi, alam mo kahit ganyan yan, may kamandag eh. Paano mo na-explain yung mga ganyang uri ng lalaki? Kasi di ba, may kanta nga na humanap ka ng pangit. Naniniwala kasi kami minsan doon. Talaga? Yung mga babae, akala nila kapag pangit na hindi na sila lolokohin. Hindi pa rin, totoo ano? Yun. Buti na, hindi ako pangit. Oo, buti na May lang gwapo itsura ka. lang. Nagkaroon ka ba ng boyfriend na sabihin natin na hindi masyadong nabiyayaan ng kagwapuan? Ay, hindi mo pala nag-gets yung kanina. Sabi ko yung sobrang gwapo. Sobrang gwapo yung sobrang gusto kong isuka. Ironic ka doon. Matindi yun ah. Malala. Minahal mo, no? Oo, meron isa. Pag nakikita ko siya, ang tawag ko sa kanya Shokoy. Hello? Pero tropa kami. Mukha talaga siyang Shokoy. Hanggang ngayon, tropa mo pa rin siya? Oo. Lahat naman ng mga naging Naging friend kaibigan mo. ko. Ayoko naman din mag-hold ng grudge. Okay. Pero medyo napapabalita, Iwa, na pag nasasawi ka sa pag-ibig, medyo you go to certain lengths. Medyo extreme ka mag-react emotionally. Like what? May napabalita na... Paano ba tatanungin natin ito, Jun? Kasama ka raw doon sa last convention, yung mga emo. Sobra ka raw mag-emo. Dumadating ka sa point na gano'n, na gusto mong saktan na sarili mo. Hindi ako nag-last for a guy. Nung nung bata ako, I had this thing with my family. Na televise na yun before yung magpakailanman, na life story. Doon ako nag-try, attempting something. Pero for a guy, Hindi pa nangyayari yun. Ano yung balita na parang sinave ka, tapos parang nangitim ka na? naka-hospitalize ako. Kasi Tumirik na yung mata mo. there's this time na nagkaroon ng gulo sa may GMA area and then nagkasugat ako. So I have to drink antibiotics para hindi magkaroon ng yung sugat ko. So depressed ako ng mga panahon yun. I wasn't thinking properly na yun nga, hindi ako kumakain. Pero like, naalala ko minum gamot. Nagkataon ako lang mag-isa sa bahay. And then, nakita nila ako. Ayun na. Paano ka nagre-recover mula sa kawasakan sa pag-ibig? Binabaling ko yung sarili ko sa trabaho. Tsaka binabaling ko lahat sa mga taong nagmamahal sa akin. Grabe, no? Yung ganyan, sasaktan mo. Mawawasak ka talaga sa Ano? pag-ibig. Hindi, ikaw eh. Kung lalaki ka, Ayan, hindi ko hindi ko hayaang mawasak ka Naku, sa maraming pag-ibig. lalaki nang Talaga? nagsabi sa akin yan. Oo. And turned out, they're all sorry. Oo. Hindi kasi ganito, tao lang din kang mga lalaki. Tao lang din yan, nagkakamali. Kaya lang, alam na nga nating mali sila. Kukonsintihin pa ba naman? Di, siguro kung para sa akin kasi pag niloko mo, hindi mo ako mahal. Okay. Kasi the fact na naisip mong gawin yon, mali na yan. Ganun na. Ulitin mo ngayon, Jun. Hindi nga, naalala mo yun? Na-absorb mo ba yun? Naisip mo palang gawin, ibig sabihin nun, hindi mo ako mahal. Hindi naman ganun ang sinabi niya. Hindi, pero Naisip that mo thought, palang oo, gawin pero tama yun, that na thought. lokohin mo ang isang... Oo. Yung thought pa lang? Kasi hindi naman dapat yan papasok sa'yo kung sigurado ka dun sa taong mahal. Eh, ang mga lalaki, ilikas talaga na... Yun nga po kaya nararamdaman ko magmamadre na lang ako. Narinig mo sinabi niya, pino ka niya, tol. Pino na ako. Yun na yun. Wala na yan. Hindi, magalang po talaga ako sa mga matatanda, di ba po? Durog-durog, tol. Sunod-sunod yun. Na ako doon, nasampal na. Ito naman, nagpasampal ka naman. Kaya mo lang. Ito na ang top 5 reasons kung bakit kailangan ulit natin ng US bases. Sa number 5, kailangan natin ng latest aircraft carriers, jet fighters, at sandamakmak na Navy SEALs para masugpo ang isang tropa ng Abu Sayyaf. Sa number 4, pag andyan ng US bases, astig na tayo. Sa China ng Spratis, pero i-claim natin ang Macau, Taiwan at Hong Kong.
Sa number 3, kapalit ng US bases dito, may Filipino bases din sa LA, New York at Las Vegas. Sa number 2, bagsak na yung mga negosyo sa mga areas na dating malapit sa US bases, tulad na lang ng Subic at Clark. Wala nang prostitusyon, bagsak na ang tulakan ng droga, at higit sa lahat, wala nang rock and roll. At ang number 1 na compelling reason kung bakit kailangan ibalik ang mga US bases, ekonomiya. It's the economy. Ika nga ni CGMA. Pagkakitaan na natin ang mga pagpapatayo ng military base. Bases for rent, ika nga. At hindi lang exclusive sa Amerika. Kanya-kanyang isla kung gusto nila. Kunwari, ang Cebu, military base ng mga Ruso. Ang Leyte, sa Japanese Navy. Ang China, sa Ongpin. Gumigimik ka, may nightlife ka ba? Ganyan. Nightlife konti. Like, minsan kasi hindi naman masama lumabas. Lalo na kunyari may party, mga ganun. Yung pag may special occasions lang. Pero sa pilitan, kasi I really hate going to clubs. Kasi parang sobrang crowded din. Nahihirapan din ako. At saka kapag gumigimik ako, madalas nakaupo lang din ako. Like, upo lang ako doon, pamanood din ko lang sila. Kasi I don't drink. So, medyo hindi ko rin Sumasayaw ka rin. I love dancing, pero ang hirap kasi sumayaw ako ngayon sa mga bars kasi like, ang sobrang sikip. Totoo yan. May hipuan ka lang. So, never mind. Wag na lang. Video okay. I love doing video okay. Nung nawala ka, pumunta ka ng Japan, tapos yung pagbalik mo, ang dami nagsabi na parang kesyo nagparito kay ka raw, nabuntis ka daw, mga ganyan. Yung buntis, every year naman ako nabubuntis para sa kanila. Ganun? Every year. Actually, every 3 months. Buntis si Iwa, buntis si Iwa, buntis si Iwa. Lagi na lang yun, walang mintes. If I gain weight, buntis ako. Pag pumayat ako, nagdadrugs ako. So, parang hindi ko na pinapansin. Retoke part, definitely, kung magpapalitoke ako, yung puwet ko nga ipapalitoke ko, pero sa mukha ko, like, Proud ka na. alam mo yun, yung para sa akin, ito na yung bigay sa akin, wag nang maghangad. Pasaya na ako sa itsura ko, at saka, hindi po peke yung ilong ko. Pag peke ba, hindi mo pwedeng gano'n-gano'n eh? Masakit. Tsaka nung nasa Japan ako, like, everyday ako nagpipicture para tapos pinapost ko sa Twitter para makita nila na, takte, ito ginagawa ko. Diba? Para walang safe. Matindi yan. Ewan ko, siguro, kaya nasabi nila na nagparetoke ako. Kasi sobrang sabi nila, laki daw ng inayos ang itsura ko. Kasi, like, siguro, nawalan ako ng stress eh. Ang stress talaga nakakapangit. Saan mo nakikita yung sarili mo 5 years from now, Aileen? Successful businessman and woman and siguro pwede na ako by that time magkaroon ng family. Yan. At Ay, hindi. Mga ano pala. 7 years pala. 7 more years. Ano gusto mong negosyo? Negosyo, depende. Like, I love cooking. Pero yung career path mo kasi, sinasabi nila, no, mas tumatagal nga daw yung character. Yung mga villain character actresses. Rather than the bida. Tignan mo, di ba? Si Paquito Diaz ba? Oo, pero ano naman eh, like, syempre ayoko rin naman na dumating ako ng 30s ko na wala akong family. Kasi mahihirapan na ako by that time. Ang pinaplano ko pala ngayon, magtrabaho. Magtrabaho. Yun lang muna. Yan. Wala mo ng pag-ibig. Yan. Pwede naman eh. Pero very, very slight lang. Slight lang. Oo. Sigurado. Yung ano lang, yung meron lang kilig factor. Sabi nga ni nanay sa kanya, hindi kita pagbabualan, basta alam mo yung priorities mo. Maganda yan yung may inspirasyon ka. Yun lang. Ako, understanding na. Ayan. Understanding ka. Malambing din yan. Malambing ka rin. Kaso may asawa na. Ay, alam mo ba, galit na galit ako sa mga lalaki na ngangaliwa sa asawa nila. Sobrang galit na galit ako. As in, personal talagang galit, yung galit. Agad talaga. Kasi like, family backgrounds ko and stuff. So, asar talaga ako sa mga lalaking kaliwi. Nakaka-relate ka. Nakakaliwa. Grabe. So, Left-handed. oo, huwag kang mangaliwa. Masama yun. At saka maawa ka sa asawa at anak. Eh kung wala pang anak. Is na, Art? Diyan ka lang. Relax mo. Personalin yan, tol. Aileen, ano yung payo mo sa mga gustong mag-artista? Kunyari, yung nanonood sa atin ngayon, kaedad mo dati before ka nag-start. Ano yung mga may papayo mo sa kanila? Una sa lahat, ang pag-aartista, kung akala niyo madali, nagkakamali kayo. Sobrang mahirap ang trabahong to. Puyat, pagod, lahat. Oo, maganda yung kita. Pero mawawalan ka ng privacy, mawawala lahat sa'yo. Family mo, mawawalan ka ng time. Pero nasa sa'yo yan kung paano i-balance lahat. Sa pag-ibig naman. Pag-ibig, yan.
Sa pag-ibig, wag pa basta-basta, wag pa bigla-bigla. Like, lahat dapat pinag-iisipan. Ako kasi yung tipo ng tao, pag mahal mo, mahal mo. Mahalin mo ng totoo, wag kang magloko, mag-ayos ka. Tapos kung siya, kung hindi, wala. Wala. Ayan ha. Maraming bayaw mga hipag, Miss Iwa Moto. Iwa, maraming salamat. Thank you. ha. Pasensya ka na. Pahabol na tanong, hindi ba yung kabataan mo, hindi ba nagbarka yung ano? Meron. Pwede ba silit? Hindi, may tattoo siya ngayon, May no? tattoo. Ano ibig sabihin yan? Nalagyan mo ba ng ano yan? Nalagyan mo ba ng kalamansiyan nung naghiwa ka? Ha? Nalagyan mo ng kalamansiyan? Bakit pala lagi ng Ibong kalamansi? adara na yun, Ay, tol. wala ba, Hindi, Ano ibig sabihin nito? Iwamoto. Supposedly kasi, nagpatattoo ako nung namatay yung dad ko. Supposedly dapat dito, Iwamoto Hiro Aki. Sa lahat ng tattoo ko, ito ang pinakamasakit. naman. Para sa akin. At Pulso saka yan dito eh. ako hinimatay. Talaga. Mas masakit pa yan kaysa sa iwa mo. Oo, yung hiwa ko hindi ko naramdaman masyado. Ayan. Hiwa Moto. Thank you very Maraming much salamat. for having me here. Palakpakan natin Thank you. si Miss Iwa mo to. Thank you. Salamat. Maraming salamat po. Huy! Wala ka namang magawa. Okay. Parang ang daming bote natin dito, Lord. Ayan ang iba-ibang klase ng mga inumin. Ganun. Ikaw, mga bayaw, welcome sa isang episode naman ng Tamang Toma. Itong panlaban sa inyong uhaw. Ang tanong ko, Lord, bakit walang beer? Masyadong common na tol eh. Hindi ka ba nagtataka minsan kung saan gawa itong mga inumin na to? Itong ram. Di ko alam eh. Nako, itong mga bayaw para sa inyong edukasyon. Para yung mga nilalagay nila sa kanilang atay, alam nila. Ito ang ram, mga bayaw. Ang ram ay gawa po sa sugarcane. Sa Tagalog, tubo. Ito, Pala yan. dinidistill yan galing sa sugarcane. Ito Pero naman, bakit hindi matamis? may konting tamis yan. Okay, Palagi may konting tamis ang ram. Okay. Yan. Ito naman, ano Ito yan? naman ang brandy. Yan pala yung brandy, no? Okay. Ang brandy ay gawa po sa grapes. Para din siyang wine. Para siyang wine. Okay, Pero iba ang proseso. Ito naman, ito ang white wine. Banggit mo yung wine. Ang white wine ay gawa sa ubas pa rin. O Ubas grapes. pa rin. Pero bakit siya puti? As opposed to red wine na pula. Okay, ganito lang yan. Ang red wine, kaya pumupula mga bayaw, ay sinasama ang balat ng grapes. So sa proseso kasama yung balat. Kasama yung balat. So ito, hindi kasama ang Hindi balat. kasama yung balat. Kaya ginagawa dyan, yung old school, Inaapakan. naapakan para lumabas yung juice. Akala ko dati, kaya ganyan yung itim na ubas at saka green na ubas, kaya white wine tsaka parang Hindi ganun. ganun. Hindi ganun pala yun, tol. ganun yun, oo. Hindi ganun yun. Niluluto rin ba yan? Lahat sila dinidistill o Okay. fine-ferment din. Kaya nagkakaroon ng amats, yung alcohol content, fine-ferment. Ano ibig sabihin ng ferment? Ano ba ang ferment? Medyo parang binubulok natin ng konti para lumabas yung yeast. Yung yeast naman. Eto, Lord. Ano naman to, Lord? Yan ang tinatawag na tequila. Yan yung paborito mo eh. Yung iniinom mo na may asin. Tapos, pwede mong ganyanin sa babae. Binabody shot mo. May Lagay, binabody oo. shot ka dati na chicks eh. Ito ang tequila. Alam mo saan gawa yan? Gawa yan sa tinatawag na agave cactus. Agave cactus. Agave cactus. Saan nakikita yung agave cactus? Sa Mexico, tol. Mexico lang yun. Yung problema, doon lang meron nun. Kaya pala siya mahal, no? Kaya mahal. Tsaka medyo, pag umiinom ng mga chicks yan, nagiging wild eh, no? Iba yung behavior nila, tol. Okay, eto, ano naman to, Lord? Mga bayaw, ito tinatawag nating whiskey. Ang whiskey gawa sa malt at greens. Malts at greens. Parang ganun din yun, di ba? Yung lalaki naglalakad, whiskey yun, di ba? Yun, whiskey yun, tol. galing. Pero ang kaiba nun, yun ay blended. Kumbaga, iba-ibang klase mga malt. Yan. Eto naman, Lord, ano naman to? Yan ang gin, tol. Parang tubig lang, no? Kala mo, brake fluid, di ba? Saan galing naman tong ano? Yung gin, alcohol pa rin, pero hinahaluan niya ng tinatawag nating juniper berries. Juniper berries. Juniper berries. Ayun ang papadagdag siya ng lasa. Kaya mapansin mo, yung dry na klase, yung tinatawag ng London Dry Gin, London Dry meron parang citrus flavors o parang mga fruit, malaprutas. Kaya pala pag tinikman mo, may parang may ibang, ano, no? Yo, kaya, Asim-asim. baka pwede rin pang vitamins. Pwede ba yan. natin tikman ngayon yan, Lord? Alam, ang unang gusto mong unahin dyan. Ay, tatawag mo na ako ng mga bayaw natin. Ay, mga bayaw natin. Tawagin ko muna. Sanay lang, ha? Okay. Sama kayo dito. Naku, paano rin sashotin to, tol? Yan mga bayaw, ang isang episode na naman ng Tamang Toma. Sana po, meron kayo natutunan sa ating espesyal na leksyon ngayong gabi. Okay. Okay. Bayaw, ano bang gusto mong inumin? Ikaw, bayaw. Whiskey? Ikaw. Ito yung airpads ko, pare. Ano bang gusto mo? Siyempre, dapat ano? Red wine. Hindi ah. Ikaw, Kita mo Jun. naman yung airpads ko, di ba? Swabing-swabe lang. Bahala kayo mga bayaw. Para bumata ang puso. Kids, don't try this at home.
Wasak na naman sa pag-ibig! Wasak na lahat!